Hindi! Ano na naman ang nangyari, Tales? Mga Brian, taas na naman sila ng renta ng sakahan. Puno na ako. Di kayo magtimpi. Isipin mo na lamang, aabot ka ng 1 taon sa usapin kaysa magbayad ng 10 taon sa mga bridal dayuhan. Mas malaki ang iyong gagastusin. Pero masyado na silang abusado. Naubuso na nila ako. Bayaran mo na lang natin ang hinihinging renta. Tama, makapag-aral ka po ba? Sa 1 taon makakapag-aral ka na sa Maynila. Pagpasensyahan mo na, Tales. Magtimpi ka. Isipin mo na lamang dumating ang mga kamag-anak ng buhaya. Hindi, yung papayag makuha nila ang aking lupain. Uminahon ka! Magpasensya, mapapahama ka lamang. Sige nga! Ano naman ang binabalak mo kung sakali? O ang abogado. At pag nanalo ko, alamin ko ang paraan kung paano sila magpabalik. At kung ako naman ay matalo, di ko na kailangan pang anak na lalaki. At gagamitin ko ang aking kapangyarihan at salapi. Kung sino man ang manalo sa usapin, ay siyang mahuhubaran. Kahit na sa kahuli-huling kasuotan. Isipin mo na lang. Okay lang. Pinanganak ta yung hubad at mamamatay tayong hubad. Tales, Ano pong kailangan nyo? sinusundo ko ang inyong anak na si Kano upang maglingkod sa depensang militar. Wala na tayong magagawa, Ama. Tanging si Huli na lamang ang may halaga sa bahay na ito. Huli! Huli! Kaaga-aga naman po yung nakagulat kayo. May nangyari po ba? Tuloy muna po kayo. Si Tales, nahuli ng mga tulisan, pinagtutubos na 500 piso. Sinasabing papatayin kapag hindi na ubos sa loob ng 2 araw. Ganun po ba? Sige po, sige po, salamat. Huli, halika nga dito. Bakit po? Kailangan ko talaga magpaalipin kay Hermana Bencham. Wala na po ba ibang paraan kung mailigtas si Ama sa mga tulisan? Pero baka naman may iba pang paraan para Naisanda ko na po lahat ng mga alahas sa bigay ni Basilio, ngunit hindi pa rin po ito sapat para mailigtas si Ama. ano gagawin natin? Ano pwede natin gawin? Hermana Pencham, si Huli po ito. Ano yun? Hermana Pencham, pwede po ba makihiram sa inyo ng pera? At kailan mo balak bayaran? Gagawin ko po ang lahat kahit manilbihan, matubos na po ang aking ama. Masipag ka ba? Handa mo bang gawin lahat ng ipapagawa ko? Kakayanin ko po. O sige, pwede ka na magsimula bukas. Pero Pasko po bukas. Kung ayaw mo magsimula bukas, isoli mo ang perang ipapahiram ko sa'yo. Sige po, pupunta na po ako bukas. Huli, dalian mo. Ang lolo mo. Naku, Diyos ko. Lolo! Ano bang problema? Bakit po kayo umiiyak? Hindi ko lamang makayanan ang ating mga pinagdadaanan. Lolo, matatapos din po ang lahat ng ito. Bukas na bukas po maninilbihan ako para mabayaran natin yung mga pinangutang natin. Matatapos din po, Lolo. Makakaya natin po. Panginoon, naway pagising ko po bukas ng umaga, dumami ang mga perang ito. Hermana Penchang, pinapatawag niyo po ako. Halika, Huli. Oh, kumusta naman ang iyong ama? Nasa kamay pa rin po ng mga pusa. Alam mo, Huli, madalas ipalasap sa atin ng Diyos ang ganyang parusa sapagkat tayo makasalanan. O may kamag-anak tayo na may kasalanan na dapat sana'y tinuruan natin ng kabanalan, ngunit hindi natin ginawa. Kaya ikaw, Huli,
Tuturuan kita magbasa at magdasal. Humiling ka sa Diyos na sana'y makalaya ang iyong ama. Opo, maraming salamat po. Matigas ka talaga, Tales. Hulihin siya. Hindi! Lupa ko ito. Walang pruweba ang mga praile. Wala silang papeles. Di ako papayag, di ako magbabayad. Lupa ko to. Babayaran ko na po. Pakawalan niyo po ang aking ama. Natitipid na nga si Tandang Selo. Siguro hindi na niya makayanan yung mga problema niya. No, ano pong nangyari sa inyo? Diyos ko, ano naman po ba itong nangyayari sa amin? Magandang hapon, Matesa. Ganda nga po, din. Narito ako para magbenta ng mga las. Sensya ka na, kulit ko lang pera. Papakita ko na sa iyo ang aking revolver. Ako, gusto ko ng mga sinaunang brilyante. Si Ama ang magbabayad dahil may siya sa mga antigo at magagandang gato. May makantos ako ni Cleopatra at saka sing-sing galing sa kantado. Ito ang brilyante mga brilyante niya. Kaakit-akit, kamangha-mangha. Ang ganda. Tulad ng mga gamot may panunas ako. Panglasa. Ikaw din ako. Ang langit ni Maria Clara. Ito ay may brilyante at esmeralda. Nagugustuhan ko ang laki. Magkano yung pamili ko? Sandal. Nasagumingin ko muna sa aking anak sa bayan. Sa bukas ay nadagpuan ko rin ang aking nahal. May katigasan ngunit mabuti. Hindi siya magtataksi sa akin ng sinabi. Oh, si Makareg na naman yung hinihintay natin eh. Ah, ayun pala siya. Sabi sa akin kanina ni Padre Irene, nabanggit niya na sa Los Baños, lahat doon ang pinag-usapan. Ngunit tutol silang lahat doon, kaya hinayaan na lang nila sa kataas-taasang lupon ang pagdedesisyon. Ngunit hindi naman nakikitaan ng pagkilos ang lupong yan. Iyan din ang aking sinabi kay Padre Irene. Ngunit ang sabi niya ay si Don Custodio at ilang sambunin ang lipon ang magdedesisyon. Baka tayo pa ang mapasama sa desisyon, ha? Sinabi ni Padre Irene na kailangan kausapin natin si Don Custodio para mapangsang-ayon natin siya. Ngunit sa anong paraan naman tayo makikipagkilala sa kanya? Dalawang paraan lang ang sinabi sa akin ni Padre Irene. Ang Ichika si Quiroga, ang mananayaw mo si Pepay. Ang isang paraan ay ang pagkausap kay Ginoong Pasta at ang kaibigan ni Padre Fernandez na tiyuhin ni Isagadi. Wala na ba ibang paraan bukod sa pagkahantaw ng mga kalaguyo? Huwag ka nang maarte pa. Isipin mo na lang ginawa mo ay dudulog nila sa atin kung papabura nila tayo. Kilala ko ang babae, si Matea. Hindi naman masama kung ating susubukan. Pero kakausapin mo pa rin si Ginoong Pasta. At ngunit, kung di ako magtatagumpay, tuloy na lang natin ang ibang paraan. Marahil ay tama nga si Isagadi. Hintayin na lang natin ang resulta ng pakikipag-usap niya kay Ginoong Pasta.
Sagani, kamusta ang iyong amain? Mabuti naman po ang kanyang kalagayan. Mabuti naman kung gano'n. Makikiusap po sana ako sa inyo. Anong sadya mo? Makikiusap po kami na pumanig ka sa aming tulusan na sa pagtayo ng akademya. Ayokong makigulo sa ganyang mga usapan. Alam kong may pagmamahal ako sa aking lupang sinilangan at naghahangad ng magandang kinabukasan. Ngunit, sobrang delikado ang pagpasok ko doon. At ang aking mga kararian, ang aking pinag-aatupan. Hindi naman namin po ninanais na mapalagay ka sa sitwasyon na mapapahama ka. Ako'y pagpaunmanin mo, ngunit hindi pa rin ako pumapalag. Sinabi po sa akin ng aking ama na intindihin ko ang iba tulad ng aking sarili. Hindi mo alam ang iyong mga sinasabi. Pasensya na po, pero mawalang galang na. Mawalan na po ako. Kaong-aw mga binata. Sayang, kung ganyan lang sana mag-isip ang mga binata ngayon. Asan na siyang 1,000 piso? Ha? Ako wala pela. Sandalo, teniente, lahat sila utang akin. Di ko alam kung paano sila bayad akin, ikaw tulong sa akin. Alam mo naman magkaibigan man tayo. Gawin na lang natin yung utang mong 7,000 piso. Ah, sige, basta ako kita pela, pero hindi ba delikado? Shh! Kang maingay. Ngayong gabi, may darating na mga count ng mga baril. Baril? Ako takot baril. Meron akong baril, pero di ako hawak baril. Madali naman ang kausap. Pero, magbayad ka ngayon. Ah, sige, sige. Basta ako hindi damay, ha? Ako bahala. Kumusta si Kapitan Tiago? Ayun po, sobrang hina na. Ayaw pang kumain, mahina na yung pulso. Kumakalat na yung lasa sa buong katawan niya. Sinisira siya mula sa loob hanggang sa labas. Parang Pilipinas lang. Habang tumatagal, lalong humihina. Kaya ako eh. Ba't sim kung hindi mo binabasa yung binigay kong libro sa'yo Kasi po, Huwag wala. na, huwag na. Sa isang oras magaganap ng revolusyon. Nandito ako para sa 2 bagay. Kinabukasan mo o kamatayan mo. Hindi ko alam. Magpasya ka. Ngayon na nararapat kong gawin. Pamunuan niyo ang isang hukbo at salakayin niyo ang kumbento ng Santa Clara. Doon ay isang tao, maliban sa inyo. Ngunit Ginoo! Namatay? Hindi totoo yan. Kung hindi ka niniwala, pumunta ako sa kumbento nung araw na yun. Ika-6 ng gabi nang mamatay siya. Nagulat na lang ako sa mga nabalitaan kapag karating ko dun. Ito ang liham mula kay Padre Sibayla. Pinadala yan ni Padre Irene at yan din ang dahilan kung ba't nagluluksa si Kapitan Tiago ngayon. Namatay siya. Namatay siya na hindi niya alam. Na hindi kami nagkikita. Namatay siya na hindi niya alam. Nabuhay ako dahil sa kanya. Huli ka na! Patay na si Maria Clara. Bensay! Ginoong Simon! Sigurado mag-aarbo ang handaan bukas Yun nga aking balak eh. Kaso wala akong malaking lugar para sa isang malaking bigay. Sayang kasi dapat ikaw yung nakabili ng bahay ni Don Kapitan Tiago. Tingnan mo kasi naman si Timoteo nakabili, nakalibre pa. Ay, alam mo ba ang kakasal ng anak niya? Kanino? Paulita Gomez. Yun talaga. May mga tamang swerte. Buti na lang kay Juanito siya kakasal. Marunong pumili yung babae eh. Kesa naman sa hampas lupang, Indio, as Isagani. Mabuti nag-iisip rin yan eh.
Ginoong Simon, matitiis mo ba ang paghihirap? Natitiis ko pa, Padre. Ilang minuto na lang kakalat ng lason sa katawan. Lason? Diyos ko! Nalingap lang ako ng konti. Wala na laman ng botilya. Wala nang lunas. Alas 8, tatakpig na ako. Patay ng mabuhay. Diyos ko, ba't ba kailangan mangyari mga bagay-bagay na ito? Huwag kang mag-alala, Padre. Nangyari na nangyari. Pero bago yan, may naisa kang tanong sa'yo. Sige, ano yun? At bibigyan ko ng linaw. Ito bang may Diyos na gumagalaw sa sangkatauhan? Alam mo, Ginoong Simon, ang bawat tao ay may kanya-kanyang paniniwala. Kaya nasa sa atin yan, kung tatanggapin natin na ang Diyos na kapangyarihan ay ating papaniwalaan. Maiba lang tayo. Kung may mga bagay kang kinakailangan, maaari ko itong bigay sa'yo. Kung kailangan man ng morphine at iba pang mga gamot, kaya ko itong ibigay. Huwag na kayo mapagsayang pa lang. Pero Padre, tulungan mo. Ayoko mamatay kung may dalang kasamaan. Sige, sabihin mo ang gusto mong sabihin. Ano bang nararapat na gawin? Alam mo, Ginoo, walang taong sino man na gusto na mangyari ang mga bagay-bagay na ito. Ngunit, ang kailangan natin gawin ay ang mag-antay. Dahil hindi natin alam kung gaano komplikado ang pamamaraan ng Diyos. Maging kaming pangapari ay hindi namin kayang isipin o basahin o ipahayag kung paano ito kumikilos. Ngunit may isa kaming alam. Ito ay hindi niya gusto ang mga bagay-bagay na nangyayari ngayon. Pero bakit gano'n? Kailangan ka pa magtiis. Bakit ako pa kailangan mo para sa akin? Kasi mali ang iyong nagawa at kailangan mo itong tanggapin. Nagawa mo mga bagay-bagay na ito dahil nabulag ka. Nabulag ka sa paot ng iyong nararamdaman sa puso at ng iyong galit. Kaya ikaw ang pinaparusahan ng Diyos. Pero lagi mong tatandaan, hindi niya ginusto ang kasamaan ng bawat isang tao. Anong Diyos yan? Kailangan magtiis. Kailangan ang may salat ang hindi para sa akin. Ang masasabi ko lang, isa sang Diyos na maawain. Padre, alam ko makasalanan ako. Pero bakit? Alam mong maging ako, hindi ko kayang sabihin ang rason kung bakit ikaw. Ngunit kagaya ng sinabi ko sa'yo, hindi niya to ninais. Bakit? Dahil nabulag ka lang. Nabulag ka sa iyong mga nararamdaman. Naintindihan ko, Padre. Pwede na akong matay na.